sa bawat isa. Good evening po. Mukhang nilamig kayo. Ano po? Nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng Agosto. At papasok na po ang Ber. Ano po, nakasilip na si Jose Marichan. At napakabilis po ng panahon, ano? Parang ang 24 hours ngayon, kulang na kulang po sa atin. Para kung meron kang gagawin, ako po parang kulang na eh. Ano? Hindi ko alam na oras na pala, hindi pa natatapos ang trabaho o bumagal lang ako. Ano? Pero napakabilis po. Kaya sa buong buwan pong ito, o yung mga nakaraan pa pong mga buwan, atin pong napag-aralan kung paano po yung mga believers, believers with unfailing faith. Yung mga mananampalataya po na hindi man lang po nagbago, na kahit doon sa kahirapan, hindi nagmaliw, hindi nag-wave yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Napag-aralan din po natin itong last 3 weeks, 3 Sundays po, ang patungkol po sa mga karakter sa Bible na kung paano nila ipinakita yung kanilang unfailing faith sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Ano po sila? Esther, si Job, at si Daniel, itong nakaraan na linggo. At ngayon naman po, pag-aaralan natin ang tungkol po sa 3 kaibigan po ni Daniel. The unfailing faith of Daniel's 3 friends. Makikita po natin dito sa kwentong ito kung bakit o papaano katatag ang pananampalataya nitong 3 magkakaibigan o itong 4 na magkakaibigan. Umpisahan na po natin. Sa Daniel chapter 3 verse 1 to 7, ang sabi po, ang nakasulat dito, King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he sent messages to the high officers, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officials to come to the dedication of the statue he had set up. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Verse 4, Then a herald shouted out, People of the all races and nations and languages, listen to the king's command. When you hear the sound of the horn, flute, cithar, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. 6. Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into the blazing furnace. Verse 7. So at the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race, or nation, or language, bowed to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, nagpapasalamat po kami. At aming ipinagkakaloob, binibigay po namin sa inyo ang aming pinakamataas na pagpuri, pagsamba sa inyo lamang po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami po ay binigyan ninyo ng lakas ng aming mga katawan upang pumunta rito, sambahin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka, pasalamatan ka sa inyong katapatan. Hindi po kami magsasawa, Panginoon, na sasabihin namin na mabait ka, Panginoon, mabuti ka, tapat ka sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagpapala na inyong ipinagkakaloob po sa amin, lalong-lalo na ang kalakasang espiritual po, Panginoon. Panginoon, pangunahan mo kami sa buong gabing ito, Panginoon, sa lahat ng aming pag-aaralan. Panginoon, buksan mo po ang mata ng aming pangunawa, mata ng aming mga puso, upang tanggapin po namin na may kagalakan ang iyong banal at buhay na salita. Kumilos ka po sa bawat isa't isa sa amin. At kung sino man po ang nasa kalagitnaan namin, even yung mga nanonood, naka-online, Panginoon, na may mga problema, may mga pagsubok na pinagdaraanan. Panginoon, kayo po ang pwedeng magbigay, Panginoon, ng kagaanan, ng kapayapaan sa kanila, Panginoon Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, na anumang problemang ito, malaman nila na higit
na mas malaki ka, Panginoon, sa mga problema nila. Panginoon, maraming salamat po at alam po namin na kami po ay pinagpala na at pagpapalain mo pa sa gabing ito. Panginoon, ang mga salita mo ang siyang magiging salita ko po. Lukuban mo ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Natunghayan po natin o nasundan po natin ang kwento po ni Daniel at itong tatlong niyang mga kaibigan. Ang kwento po dito, si Nebuchadnezzar, nagkaroon po siya ng panaginip. At itong panaginip na ito, ang nagbigay po sa kanya na parang takot o hindi niya maunawaan. Kaya pinatawag niya ang lahat ng kanyang mga magician, astrologers. Sa madaling salita po, ni isa sa kanila walang nakapagbigay po ng kahulugan o yung panaginip at kahulugan ni Nebuchadnezzar. At dito po pumasok si Daniel. Si Daniel, dahil nga po pinapapatay lahat ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga magician, astrologers, kaya dito po si Daniel pumasok. At si Daniel po, kinausap niya, nung malaman niya na pinapapatay ang lahat ng mga magician, kinausap niya po si Arioch, yung chief of staff niya ni Nebuchadnezzar, upang kausapin po si Nebuchadnezzar. Humingi po siya ng panahon para ma-interpret yung panaginip po ni Nebuchadnezzar. Pinagbigyan naman po siya ng hari. At ang ginawa po ni Daniel, pinuntahan niya yung kanyang mga tatlong kaibigan at sinabi niya nga itong tungkol sa gawain nila ngayon, yung assignment po nila. At nanalangin po yung apat at na-confirm po o binigay ng Panginoon ang kahulugan po ng panaginip ni Nebuchadnezzar. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan, noong bumalik uli si Daniel kay Nebuchadnezzar para sabihin yung kahulugan o yung panaginip at kahulugan ng kanyang panaginip, ang sabi niya po, mahal na hari, yung panaginip po ninyo, ganito yun sabi niya. Yung ulo, yung ginto, sabi niya, na ulo. Pagkatapos, yung dibdib at yung kanyang braso ay silver, pilak. At yung tiyan at yung kanyang baywang ay tanso. Yung kanyang paa, ito pong legs, ay bakal. At yung paa naman, yan po ay may halo o magkahalo po yung bakal at yung clay. Yan po yung yan po yung panaginip ninyo. Yung ulo, yung ginto, yan kayo po yun. Dahil nga ang gusto po ni Nebuchadnezzar, dahil siya yung hari, maging tanyag po siya, kilalanin siya. Kaya yung iba po yung silver doon, yung ibang mga kaharian po yan, na pababa na po ng pababa. Kaya dito po makikita natin na nagbigay po siya ng utos. At dito po natin uumpisahan yung kasaysayan po nitong pag-aaralan natin itong tatlong magkakaibigan. Umpisahan po natin, Shadrach and Meshach and Abednego had an unfailing faith in God because they refused to bow down and worship the golden statue. Refuse. Pag sinabi pong refuse, tinanggihan, inayawan. Ayaw nila. Sa Daniel chapter 3 verse 8 to 12, dito po natin mapag-aaralan paano nila ni-refuse, paano nila tinanggihan nila Shadrach, Meshach, Abednego yung utos ng hari. But some of the astrologers, bago ko po umpisahan, itong mga astrologers na ito, nakita po nila na itong mga magkakaibigan, itong apat na magkakaibigan, mas higit na marunong sila. 10 beses na mas marunong po itong apat na magkakaibigan na ito sa mga kasabayan po nila ng mga kabataan na binihag o kinuha sa Judah, sa Jerusalem at dinala sa Babylonia. Kaya nung pinag-aaralan ko ito, bakit ginawa ng mga astrologers na ito na gusto nilang hilain, pababa o ibagsak ang magkakaibigan na ito? Dahil alam po nila sa sarili nila na mas marunong itong mga magkakaibigan na ito kesa sa kanila. Kaya po ganito nila tiniktikan itong mga magkakaibigan na ito. Tinignan po nila yung paglilingkod dahil po nasa gobyerno na itong mga magkakaibigan na ito. Tiniktikan po nila, pinag-aralan nila. Wala silang makita
na anuman pong mali, anumang corruption sa apat o sa tatlong ito. Wala po silang nakitang corruption. Kaya ang ginawa po nila, tinira nila. Humanap po sila ng butas para po itong tatlong ito, mahila po nilang pababa o pabagsakin po nila. Ano po yung nakita nila? Tinira po nila ito doon sa kanilang pananampalataya. Dahil nga, gumawa po si Haring Nebuchadnezzar, sa kwento po nito na babasahin natin, gumawa po si Nebuchadnezzar ng isang napakalaking estatwa, yung kanyang ginawa na ginto po, 90 feet po yung taas at ang lapad po 9 feet. Ang 90 feet po, yung poste po natin dyan ng Angeles Electric, yan po kung di ako nagkakamali, nasa 45 feet po yan. 45 feet of 50. Doblihin mo po yan, yan yung taas ng estatwang pinagawa po ni Nebuchadnezzar. 90 feet ang taas. Kaya nga po, nagbigay siya ng kautusan dito. Dito po sa Daniel chapter 3 verse 8 to 12, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, long live the king. You issued a decree requiring all the people to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. That decree also states that those who refuse to obey must be thrown into a blazing furnace. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. They refuse to serve you, your gods, and do not worship the gold statue you have set up. Nagsumbong po yung mga astrologers. Dito sila nakakita ng butas para pabagsakin itong tatlong magkakaibigan na tapat na nagtatrabaho po sa gobyerno ng Babylonia. Kaya nga po, sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, may tatlong mga Hudyo kumukontra, hindi sumusunod sa ipinag-utos po ninyong mahal na hari. Kapag tumunog po ang lahat ng mga instrumento, ang lahat nagbabow down, nag-worship po sa golden statue ninyo. Pero yung tatlo, hindi po. Kaya dito po makikita natin, bakit ganito ang pag-iisip, ang puso ng tatlong magkakaibigan na ito? Bakit nirefuse nila to bow down and worship the golden statue? Alam po ninyo, ang mga Hudyo, maliliit pa lang yan, sabi ko nga po ng mga nakaraan, itinuturo na po sa kanila ang Torah. Ang Torah po, yan po yung 5 aklat ng lumang tipan. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan po yung Torah, yung Pentateuch, yung Book of Moses. Itinuturo na po sa kanila yan. Kaya nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko nga, yung mga magulang nito, yung pagtuturo dito sa mga kabataan na ito, magbuhat kay Daniel at saka kay Shadrach, Meshach, Abednego, talagang itinuro po nila ng malinaw at mabuti dito sa mga batang ito. Kaya yung Torah na yan ay nasa puso po nila, naitanim po sa kanilang kaisipan. Kaya lumaki yan. Kahit na po binihag sila, dinala sila sa Babylonia, tinuruan sila for 3 years, tinrain po itong mga magkakaibigan na ito, yung mga kabataan na binihig po nila. Tinrain ito sa kultura, sa tradisyon, sa ugali ng Babylonian. Pero yung salita ng Diyos, yung Torah na itinuro po sa kanila ng kanilang mga magulang, hindi po natanggal sa kanilang puso at kaisipan. Kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan, makikita po natin bakit hindi sila nag-bow down. Bakit ni-refuse nila? Dahil ang salita ng Diyos, yung Torah, ay nasa puso po nila. Sa Exodus chapter 20 verse 3, ito po yung itinuro sa kanila. Ito yung nando sa Torah. Exodus, kasama po yan doon sa 5 aklat. Ano ang sabi ng Exodus chapter 20 verse 3 and 6? Yan po yung nasa puso nitong tatlong magkakaibigan na ito. You must not have any other God but me. You must not make yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea.
You must not bow down. Siguro po, noong itinuturo sa kanila ng mga magulang nila ito, binigyan po ng diin, huwag na huwag kayong sisiklod. Ano po? Luluhod. Magbabow down sa anumang estatwa na ginawa ng tao o sa mga rebulto. Binigyan pong diin ng kanilang mga magulang. Kaya ito po yung nasa puso nila, kaya nila nirefuse na mag-bow down, mag-worship doon sa ginawa po ni Nebuchadnezzar na estatwa. Ano po ang sabi? You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. But, sabi po dyan sa verse 6, I love his unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. Yan po yung nakaukit sa puso ng mga magkakaibigan na ito. Kaya po pinanindigan nila, nirefuse nila na mag-bow down dahil yung itinuro ng kanilang mga magulang. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6 po? Sabi diyan, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen po ba? Kaya tayong mga magulang, meron po tayong napakalaking responsibilidad kung paano yung mga anak po natin, turuan natin sa salita ng Diyos. Responsibilidad po natin. Malinaw po nating ituro. Hindi lang po natin sasabihin, ituro po natin. Ipakita natin, tayo po ay ang maging magandang modelo sa kanila. Kaya itong apat na ito, magandang modelo yung mga magulang nila. Kaya kahit na nasa ampas sila napunta, namatay na yung kanilang mga magulang o pinatay, binihag sila, pero yung itinuro ng mga magulang nila sa kanila, hindi po natanggal sa kanilang puso. Naging matatag po ang kanilang pananampalataya. Ano po? Kaya napakarami po sa panahon natin, hindi ko po alam kung sarado ang pag-iisip ng mga tao na sinasabi sa salita ng Diyos, siya ay isang jealous God. Ano po? Huwag kayong gagawa ng anuman imahin. Pero ang dami pong palusot ng tao. Hindi naman namin sila sinasamba. Alaala lang sila. Sigurado ka ba na ganyan ang itsura niyang mga yan? Ano po? Hindi. Sabi nga sa ano po, kung babasahin po niyan, yung mga yan, sabi niya, gawa lang ng kamay o sa isang kahoy, sa punong kahoy. Inukit, gawa ng kamay. Pagkatapos, yung sobra dyan, doon sa pagkaukit na yan, ano ang ginawa po nila? Ginawang panggatong. Kaya nga, noon, sabi ko nga, ano po, yung mga ibang mga Diyosan, yung mga larawan po, hindi natin minamak ang mga kapatid po nating mga Katoliko. Ang sinasabi po natin dito, yung katotohanan, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po, magbasa po tayo para malaman natin yung katotohanan from the Bible. Ano po? Merong mga binebenta po, lay away pa. Ano po? Nakasabit na, pero binabayaran pa yung Diyos nila. Hindi ba merong ganyan? Ano po? May 3 gives, 4 gives? Meron bang binebentang Diyos? Meron bang nililay away na Diyos? Yung Diyos po natin, hindi natin binebenta. Dahil buhay po ang Diyos natin. Buhay po ang Diyos nila Shadrach, Meshach, at Abednego. Tandaan po ninyo tayong mga magulang, malaki po yung responsibilidad natin para ituro sa mga anak po natin kung ano ang salita ng Diyos. Na kahit na mapunta sila sa ibang lugar, hindi po nila itatakwil, hindi nila bibitawan, hindi sila tatalikod sa Diyos na buhay. Amen po ba?
Pangalawa po, si Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they made a firm decision to be loyal to their God until death. Firm decision. Matatag. Ano po? Hindi na pwedeng baliin. Hindi na pwedeng palitan. Matatag yung kanilang desisyon na maging loyal, maging tapat sila kanino? Sa Diyos nilang buhay. Even to the point of death. Pag-aralan po natin kung paano yung until death naging tapat ang mga magkakaibigan. Una, nirefuse po nila na mag-bow down sila sa ginawang Diyos-Diyosan o sa rebulto na ginawa po ni Nebuchadnezzar. Doon pa lang makikita mo na yung firmness nila, yung katatagan po nila, kung paano sila mag-decide. Napakatatag po noong naituro ng kanilang mga magulang sa mga batang ito. Kaya ganyan po yung puso nila. Hindi nila kayang ibenta yung pananampalataya nila. Kahit na nandun na sila sa posisyon po, hindi pa rin nila binenta yung kanilang pananampalataya. Marami po sa mga tao, posisyon na ibebenta po nila. Yung integrity nila na ibebenta po nila dahil lang sa pera. Sa panahon po natin, makita natin kung paano ang mga nakaupo sa ating gobyerno. Hindi naman lahat yan. Pero nakikita natin, pag nanonood ka ng news, makita mo kung paano ka-corrupt ang isang tao na iniimbestigahan tapos makakaalis sa bansa po natin. Only in the Philippines. Kaya po ipanalangin natin ang bansa natin. Masyado na pong malubha ang corruption dito sa atin. Pero itong mga magkakaibigan na ito, nagdesisyon po sila, matatag yung desisyon nila, na kahit na anong mangyari, hindi nila ibebenta o isusuko po yung kanilang pananampalataya. Sa Daniel chapter 3 verse 13, 17, then Nebuchadnezzar flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Bakit ginawa ni Nebuchadnezzar ito? Dahil doon sa sumbong ng mga astrologers na mayroong 3 Hudyo, mahal na hari, na hindi sumusunod sa inyo pong kautusan. Iniluklok mo pa naman yan, nilagay mo pa naman sa posisyon. Siguro po ganyan ang mga pinagsasabi nila para masira itong 3 ito. Kaya nga, si Haring Nebuchadnezzar, nagalit po siya. Kaya pinag-utos niya po na na dalhin sa kanya itong 3 ito. When they brought in, sabi po, Nebuchadnezzar said to them, nung nasa harapan na po niya yung 3, tinanong niya yung 3, is it true? Totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego? Sabi niya, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? Verse 15. I will give you one more chance to bow down and worship the statue that I have made when you hear the sound of the musical instrument. Hindi ba ang utos, kapag meron kang nakita o hindi sumunod, kaagad-agad itatapon yan doon sa mainit na horno? Bakit dito, galit na nga si Haring Nebuchadnezzar, pero binigyan niya pa ng isang chance itong magkakaibigan na ito. Bakit po? Dahil dito sa mga magkakaibigan na ito, dito niya nakita yung integrity. Dito niya nakita kung paano na 10 beses na marunong ito kesa doon sa mga advisor niya. Nakita niya dito na itong 3 ito mapagkakatiwalaan sila. Na kahit ano ang gawin mo, nasuhulan, hindi sila bumibigay. Kaya binigyan niya pa ng isang chance. Kaya dito anong makita, ituloy po natin. But if you refuse, dito inulit naman niya. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And then what? God will be able to rescue you from my power. Sinong Diyos? Anong Diyos ang pwedeng magligtas sa inyo, sa aking kapangyarihan? Ang sabi pa po ni Nebuchadnezzar.
Pero tignan po ninyo sa verse 16 kung gaano po katatag ang desisyon, kung paano magsalita ang mga magkakaibigan. Verse 16, sabi po, Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Dito po, pag kinakausap ang hari, ano po ang sabi? Long live the king. Di ba? Pero dito, ano ang sabi ng tatlo? Oh, Nebuchadnezzar. Wala mo po, ala no respeto kini. Di po? Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Your power, before you. Sukat. Isipin mo na lang, makapangyarihan yung kausap mo, yun nasa harapan mo. Pagkatapos, sasagutin mo ng ganito. Hindi ba siya mapapahiya doon sa mga tauhan niya na nandoon? Dito po, napahiya na dito si Nebuchadnezzar. Doon sa sagot po ng tatlo. Pero very firm po yung decision nila. Napakatigas po. Ano po? Talagang desidido po sila kahit na alam nila na mamamatay sila. Sa atin, madalas, hindi minsan, madalas, salita lang po, umaatras na tayo sa ating pananampalataya. Pagsubok lang, problema lang, makanyinya born again, alina ako pa. Di ba? Totoo o hindi? Nangihina po tayo kaagad. Isinusuko natin kaagad yung ating pananampalataya. Isinusuko natin kaagad yung pagka-born again natin. Pinakikinggan natin kaagad yung sutsut ng kaaway. Pero itong tatlong mga kabataan na ito, 19 years old, nasa pwesto na po sila. Pero kakaiba yung kanilang ano pong tawag nito? Pagkadisiplina, pagkahubog ng kanilang mga magulang. At tandaan po ninyo, itong mga tatlong ito, hindi humihintong nagsisiyo ito, nagsisiring. Kaya ganyan na lang po sila katatag. Kaya nung sumagot sila, ano po? O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Yung 17, lalong nagalit dito. Si Nebuchadnezzar. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Ganyan siguro ang sagot nila, Nebo. Tapos, si King Nebuchadnezzar, nung makaluklok niya pong kay, siguro tatalo siya kay, mabibigla yan. Nabibigla siya doon sa estilo ng pananalita nitong mga magkakaibigan na ito. Talagang ipinakita na po nila kung paano sila desidido kahit na mamatay sila. Desidido sila na talagang magiging loyal sila sa Diyos nila, hindi kay Nebuchadnezzar na nagbigay ng posisyon sa kanila. Tayo napakadali nating mag-iba ang desisyon. Mabigyan lang po tayo ng posisyon, sigurado nag-iiba na kaagad ang desisyon mo. Mabigyan ka lang ng konting pabor, ano po, yung baluktot, nagiging matuwid. Diba? Ganyan tayo eh. Ang mga tao po. Pero itong mga tao, apat na to, itong tatlong ito, never po na pumasok sa kanilang kaisipan yan. Dahil yung sinabi ni Haring David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Yung salita ng Diyos, yung Torah, nasa puso po nila. Kaya ganyan sila magdesisyon. Ano pa ang sabi po doon sa 18? Dito lagi tumaas ang presyon po ni Nebuchadnezzar. Ang sabi po ng mga magkakaibigan, but even if he doesn't, sabi po niya, subalit, kung hindi bang kami iligtas, we want to make it clear to you. Gusto namin malaman mo, mahal na hari, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Napakatindi po. Very firm ang kanilang desisyon. Bakit? Nahubog sila sa salita ng Diyos. Yung Torah. Hindi po natanggal yun sa kanilang puso. Kaya po dito sa Romans chapter 14 verse 8,
If we live for the Lord. Kung nabubuhay po tayo bilang mga tunay na mananampalataya, mabuhay po tayo para sa Diyos. Amen po. Hindi na po tayo pa ganyan-ganyan. Ano pa ang sabi? And if we die for the Lord. Amen po ba? Mahirap, no? Mahirap mag-amen kung hindi ka sold out sa salita ng Diyos. Itong tatlong ito, itong apat na magkakaibigan, sold out sila sa Torah. Torah pa lang ang kanila, 5 aklat pa lang yun. Tayo, ilan po yung atin? 66. Pero hindi pa tayo ganyang ka-sold out. Sakit pa lang, umaatras na tayo. Nasishaken na yung pananampalataya natin. Pera pa lang, nasishaken na tayo. Ito kamatayan na ang pinag-uusapan, pero matatag pa rin sila. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Yan, alam nila yan. Mamatay man kami. Sabi sa sarili nila. O kaya silang tatlo nag-uusap. Kung mamamatay tayo, bro, sama-sama tayo. Sama-sama tayong haharapin natin ang Creator natin. Ganyan po katatag ang paninindigan ng magkakaibigan na ito. Tayo, sabi ko nga po, sabi ko sa mga kasiyo ko nung minsan, may pinuntahan po kami, sabi ko, habang nasa sasakyan, nagmamaneho po ako. Ang sabi ko, ang tao bumabagsak sa dalawang paraan kako. Pag may pera siya, bumabagsak yan, lumalayo sa Diyos. Kapag wala siyang pera, lalo siyang lumalayo sa Diyos. Tama po ba? O hindi? Pera lang madalas ang pinag-uusapan. Pero napakadali po nating manlamig sa ating pananampalataya. Na para bang wala nang magawa ang Diyos kapag lumapit tayo sa Kanya. Pero itong mga magkakaibigan na ito, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen po ba? Unfailing faith is willing to die for the Lord. Unfailing faith is willing to die for the Lord. Yan po, malapit nang mangyari yan sa atin. Sino kaya ang matitira sa atin? Unfailing faith is willing to die for the Lord. Bakit po yung mga sinauna na mga mananampalataya, bakit po ganyan sila katatag? Even to the point, talagang papatayin na sila. Si Isaiah, ang ginawa po sa kanya, kung di ako nagkakamali, binitin po siya. Yung paa niya nasa itaas, pagkatapos nilagari siya. Si John de Balabed po, ano ang ginawa sa kanya? Ginawa po siyang ano po, yung para bang gagawin siyang sisig. Ibinabad siya sa kumukulong mantika, pero hindi mamatay-matay, kaya itinapon sa Patmos. Yan po yan sumulat sa Revelation. Yung mga iba po pinugutan ng ulo, yung iba pinako sa krus. Bakit kayang-kaya nilang ipagkaloob ang buhay po nila alang-alang sa ating Panginoong Hesus? Bakit? Dahil yung salita ng Diyos. Ninamnam po nila ng mabuti ito. Yung pag-ibig ng Diyos, damang-dama po nila. Yung pag-ibig nila sa Diyos, damang-dama po nila. Kapag ang isang tao o ang isang bagay lagi mong kasama, hindi ba napapamahal sa iyo? Sabi nga po kanina, meron akong nakita dyan sa Facebook, yun daw alaga ni Vice, ganda, namatay.
Tapos ang dami nag-comment. Ako rin ganyan, iniyakan ko pa yan. Tapos may picture na nakalagay doon. Yung aso, na makaburulya. At niya pang litrato. Ingkay na. Paano? Napamahal na yan sa kanila. Dahil lagi nilang kasama. Kung ang salita ng Diyos, ang Biblia, lagi nating minemeditate ito, mapapamahal po ito sa atin. At magiging maliwanag yan sa atin. Magiging matatag yung pananampalataya natin. Kahit na ishaken pa ng kaaway yung pananampalataya natin, katulad ng mga magkakaibigan na to, never nating itatatwa ang pananampalataya natin. Unfailing faith is willing to die for the Lord. Pangatlo po, Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they worship the Lord even in the midst of blazing furnace. Even in the midst of furnace, blazing furnace. Kayang-kaya po nilang mag-worship. Minsan po naranasan ko ito. Yun talagang, nabigla ako talaga. Hindi kayang aminin ng sarili ko. Noong niya po mitas ko presyon. Mitas ko pa presyon kanya. Kasi hindi naman po tumataas ang aking, ang high blood ko. Nag-170, 100. Nagmanok-manukan ko po. Yung laman ko, ayana, mag-maintenance na kakanya, Naglalaban po yung kaisipan ko. Pagkatapos, nare-remind po ako sa mga messages po natin na dapat pag nandun ka sa ganyang mga sitwasyon, ang dapat mong gawin, magpuri ka. Di ba? Magpuri ka. Ilang oras din po yun, o isang araw po yun. Malungkot yung katawan ko. Kaya nga, inutusan ko yung aking, ginaya ko po, o sinabi ko po yung ni David Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Inutusan ko po yung aking sarili. Pagkatapos po, nakinig ako ng praise and worship, nagbasa po ako ng salita ng ating Panginoon, at doon, unti po, nagkaroon ng kapayapaan yung katawan ko. May stress ko mo. Hinggahay na. Nung magpa-BP po ako ulit, nandun pa rin, 140, 100. Ang sabi ko sa aking sarili, purihin mo na lang ang Diyos, Israel Mangono. Magpuri ka, pasalamatan mo. Kasi pinipreach mo yan eh. Tapos ngayon, ganyan ka. Ay, ginawa ko naman po. Nakinig ako sa sarili ko. Kaya, ngayon po, normal na. Yung blood pressure ko po. Dito po makikita natin, kapag hindi natin nararanasan ang isang bagay sa ating pananampalataya na ito po yung magbibigay ng katatagan sa atin, hindi natin lubos na mauunawaan. Pero kapag naranasan mo yon at hindi ka bumigay sa iyong pananampalataya, ginawa mo itong ginagawa ng mga tatlong magkakaibigan, dito mo sasabi na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay tapat. Na ang Diyos hindi niya ako iniwan ni pinabayaan. Kaya nga po dito sa kwentong ito, sa Daniel chapter 3 verse 19-27, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted. Makanano yung kahit distorted. Alupa. With rage. He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Pag-aralan po muna natin yung temperature ng tubig. Ano ba yung boiling point ng tubig? Yan po, nandyan. Makikita po ninyo. Pag kumulo na po yung tubig, nasa 100 degrees centigrade na po yan. Yung boiling point po ng cooking oil, nasa 300 to 350 degrees centigrade. Yung po temperature para maluto yung karne, nasa 70 to 80 degrees centigrade. Yung gulay naman po, 57 degrees centigrade. Yung bakal po, para matunaw ito, nasa 1,510 degrees centigrade
hanggang 1,538 degrees centigrade. Yung ibang metal po, natutunaw po yan sa temperature na 1,370 degrees centigrade. Yung gold naman po, para matunaw din po yan, nasa 1,064 degrees centigrade. Dito po tayo sa iron, kung paano po matunaw ang iron. Kunin natin yung pinakamataas, 1,538 degrees centigrade. Sabihin na po natin na noong kunin po, pinakuha po, pinahuli ni Nebuchadnezzar, itong tatlong magkakaibigan, nasa harapan na po sila ng hari. Natural, yung horno nandyan lang yan. Nakikita nila. Sabihin natin yung init ng horno ng kasalukuyan na yon, nung pinaiinit po, nasa 1,538 degrees. Pero noong sagutin na po ng tatlong magkakaibigan, si Haring Nebuchadnezzar, at nagalit na po siya, inutos niya na painitin pa ng 7 times yung horno. Kaya kung imumultiply natin ng times 7, itong 1,538, yan po ay ang po niyan, 10,766 degrees centigrade. Yan po yung init. Kung yan yung init, yung 1,538, dati, ngayon pinainit ni Nebuchadnezzar ng 7 pang beses. Kaya nga, ang init niyan, 10,766 degrees centigrade. Ngayon, doon sa 1,538 degrees centigrade, pag inilagay mo yung bakal, makikita mo pa ito na unti-unti siguro natutunaw. Pero dito sa 10,766 degrees centigrade, pag inilagay mo yung bakal, tunaw ka agad sa sobra init. Ganyan po kainit yan. Kaya nga po, ano ang nangyari? Nung sinabi ni Nebuchadnezzar, na painitin na 7 beses yan, sa verse 20 ng chapter 3 ng Daniel, then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Kinuha niya pa yung pinakamalakas niya na mga sundalo para po, anong gawin? Para itapon lang itong magkakaibigan doon sa burning furnace, blazing furnace. So, they tied them up and threw them into the furnace fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. Hindi na po tinanggalan ng damit. Kung ano yung suot ng isang opisyal doon sa Babylonia, yun na po yung suot-suot nila. Hindi na po tinanggal. Kaya nga, ano ang sabi? And because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldier as they threw the 3 men in. Nauna pang mamatay yung mga malalakas na sundalo po na maghahagis sa tatlong ito doon sa horno. Dahil doon sa sobra init. Imagine na lang ninyo yung 10,000, mahigit na 10,000 na degrees centigrade. Namatay ka agad. Pero itong tatlo, wala pang nangyayari sa kanila. Nananatili pa rin silang relax. Dito sa kwento, sabi? Sa verse 23, so Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisor. Noong pong nahuhulog na yung tatlong magkakaibigan sa horno na napakainit, at habang pinagmamasdan po ni Nebuchadnezzar itong tatlong ito, may palundagya po. Tumalon po siya, napatalon siya sa upuan niya. At ano po ang sabi diyan sa kanyang mga advisor? Didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Sumagot naman po yung kanyang mga opisyal, yes, your majesty, he certainly did. They replied, look, tignan ninyo, sabi niya. Tignan ninyo, look, Nebuchadnezzar shouted. Pasigaw niya pong sinabi, look, tignan ninyo, pagmasdan ninyo. Ano po yun, mahal na hari? Ang tanong siguro nila. Ano po ang sabi? I see 4 men. 3 lang yun, naging 4 sila. Unbound, hindi sila nakatali. Walking around in the fire, naglalakad sila paikot doon sa maapoy, mainit na lugar. Unharmed. And the fourth looked like
Yung pang-apat, sabi niya, tingnan ninyo, parang Diyos. Linapit siya pong Nebuchadnezzar. Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted. Pagkalapit niya po siguro, kung ito po yung pinto niyan, nandito siya. Nung makita niya, aba, o talang malalyari ka rin. No? Ano ang ginawa niya? Sumigaw po siya, Shadrach, Meshach, Abednego, servant of the Most High. Yung kanyang galit, yung kanyang pagkainis sa tatlong ito. Nung makita niya yung nangyayari na yan, nag-iba yung kanyang puso, yung kanyang kaisipan. Bandang huli, nirespeto niya yung Diyos nitong tatlo. Ano ang sabi niya? Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Nung lumabas na po sila, lahat ng kanyang mga opisyalis, nilapitan itong tatlo, pinaikutan, pinagmasdan. Ano po ang ginawa nila? Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them, not a hair on their heads, ni isa sa kanilang mga buhok po, was seen. Ela po, may salab, hindi po nasunog. And their clothing was not scorched. Hindi man lang, tawag nito? Yung nabutas, nasunog. Hindi man lang dinapuan ng apoy. Ano pa po dyan? They didn't even smell of smoke. Di ba tayo? Pagbibili ka lang ng barbecue, doon ka lang sa harapan. Pagkatapos biglang umusok po yan, yung hangin pumunta sa iyo. Nausukan ka, umalis ka, 5 seconds lang yan. Tapos amuyin mo yung sarili mo, nangangamoy ka na kaagad ng usok. Pero sila, ang tagal nila sa loob ng horno na napakainit ni single, ni isang buhok po kabuhok, walang nasunog. Yung damit nila, hindi man nangamoy ng usok, hindi man lang nasunog. Kaya nga po, dito makikita natin, yung Diyos ba ni Shadrach, Meshach, Abednego? Tatanong ko ulit. Siya rin ba yung Diyos natin ngayon? Kung siya pala ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, siya pa rin pala yung Diyos natin ngayon. Dapat yung pananampalataya natin, hindi ba dapat katulad nitong tatlong ito? Hindi po sa tagal ng pagka-born again, ng pagka-Kristiyano, ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po, paano natin, tayong lahat, paano natin ina-apply, ipinamumuhay ang salita ng Diyos sa bawat buhay po natin. Para maging katulad tayo nila Shadrach, Meshach, at Abednego, even kay Daniel. Gaano po natin binibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos? Gaano natin binibigyan ng kahalagahan ang message sa gabing ito sa bawat isa't isa po sa atin? Pagka-uwi ba natin, kwento lang ang alam natin? Ano ba yung napulot mo sa mensaheng ito? Kaya po, sa Isaiah 43 verse 2, sabi, when you go through deep waters, I will be with you. Kapag ikaw ay dumadaan, nakakaranas, dumaan sa malalim na tubig, ang sabi po ng ating Panginoon, I will be with you. Kasama mo ako. When you go through the rivers of difficulty, you will not drown. Kahit na ikaw ay dadaan pa sa ilog ng mga kahirapan, ano man yung pagsubok na yan, ano ang sabi ng ating Panginoon, ang salita niya po, you will not drown, hindi ka malulunod. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Salita po ng ating Panginoon. Dito sa tatlong magkakaibigan, literal na apoy
Tayo, mga problema lang po. Pagsubok po. Pero, nadadala tayo. Nanghihina tayo. Tao rin po itong mga to. Pero naging matatag po sila. Sana po mabuksan yung kaisipan natin. Tandaan po ninyo ang mga problema na yan. Sangkap po ng buhay Kristiyano yan. Ano po? Dito sa salita ng ating Panginoon, makikita natin, ano ba ang mga problema? Ang problema ba, yan ba ang magdadala sa iyo para ikaw ay mag-backslide? Ang mga problema ba, ang mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa't isa sa atin, yan ba yung magdadala sa iyo para ikaw ay manghina, bitawan mo ang iyong pananampalataya? Ano po ang sabi ng ating pinag-aaralan? Unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst, sa kalagitnaan po ng mga matitinding mga pagsubok. Eko dapat magmalun-malunan o magmanuk-manukan. Worship po ninyo ang Diyos natin. I-worship po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Bakit po? Ituloy po natin yung kwento. Sa Daniel chapter 3 verse 28 and 30 to 30, ano ba yung gantimpala? Alam po ninyo na very generous at ang ating Diyos ay laging may handang pagpapala sa kanyang mga anak na tapat, na nagpapatuloy kahit hirap na hirap ang nararanasan, kahit na doon pa sa bingit ng kamatayan o may karong kang karamdaman, pero nagpupuri ka pa rin, pinanghahawakan mo pa rin ang salita ng Diyos, hindi ka humihinto na magbasa ng salita ng Diyos, hindi ka humihinto na manalangin, hindi ka humihinto na mag-attend ng services sa bahay-sambahan, hindi ka humihinto na makipag-fellowship sa mga siyupo ninyo. Hindi kayo humihinto na nag-attend sa Bible study ninyo. Alam ninyo na merong laging reward na nakahanda ang Diyos. Itong mga ito, yung tatlo po, pinagpala sila, binlas sila ng Diyos dahil nga, una ni-refuse nila na sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, may firm decision po sila, matatag na decision po. At kahit na nandun pa sila sa literal na apoy, hindi po problema yung kanila. Problema na nasa literal na apoy po sila. Winorship pa rin nila ang Diyos. Kaya po dito sa Daniel chapter 3 verse 28 and 30, ano yung reward ng Diyos sa kanila? Then Nebuchadnezzar said, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I make this decree. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb." Tawang di po sisig, chap-chap dala. "And their houses will be turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this." Isang pagano, isang hari na napakaraming Diyos. Dahil doon sa matatag na pananampalataya ng tatlong magkakaibigan na ito, inacknowledge ni Nebuchadnezzar ang Diyos nila. Ano po doon sa verse 30? Ano yung pinaka-reward? Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Yan po yung Diyos natin. Kapag naging tapat po ang bawat isa't isa sa atin, ano man yung problema ninyong yan,
Alam ng Diyos yan. Hindi po pahihintulutan ng Diyos yan kung hindi natin kaya. Kaya natin yan. Basta, ang salita ng Diyos nasa sa atin. Nandito lagi sa puso po natin. Kakayanin natin yan. Huwag ninyong pakikinggan ang sutsot ng kaaway. Kung ano yung conviction na sinasabi ng banal na Espiritu, yun ang gawin natin. Amen po ba? Kapag nandyan na tayo, doon sa matinding problema, wag natin susundan po yung laman po natin. Pakinggan natin ang banal na Espiritu. Tularan natin itong mga magkakaibigan na ito. Ano ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7? So be truly glad. Pakinggan po ninyo ang bawat salita, ang bawat sentence ng salita ng Diyos na ito. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. These trials will show, that your faith is genuine. Itong mga trials, mga pagsubok na yan po yung magpapakita sa inyo. Kapag nalampasan po natin, napagtagumpayan po natin yung mga trials na yan, makikita natin, genuine nga yung ating pananampalataya. Hindi na tayo baby. Kayang-kaya na nating sagupain. Kayang-kaya na nating harapin. Kayang-kaya nating pagtagumpayan. Ano man yung problema na yan, ano man yung pagsubok na yan, ang sabi po diyan, it is being tested as fire, test, and purified gold. Natitest lang po yung atin, nasusubok lang po yung pananampalataya natin sa mga trials na yan. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Naunawaan po natin. Amen po ba? Sa James chapter 1 verse 12, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. Meron po akong isang request. Pwede bang gawin natin personal itong verse na ito? Gawin po natin yung you, if I. Basahin po natin mamaya. Yung when your faith, when my faith, yung He will reward you, imbis na you, me. Ang ano po natin. Pwede ho ba? Gawin natin personal. Basahin po natin ngayon. God will bless me if I don't give up when my faith is being tested. He will reward me with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. Amen po ba? Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon pong gabing ito, lagi ko pong nababang ito, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Suriin po natin. Tayo po mismo, alam natin ang sarili po natin. Yung unfailing faith ba ng mga magkakaibigan na ito? Nasaan po tayo kung i-gauge po natin yung faith po natin? Nasa 1/2 ba tayo? O nasa 1/4 ba tayo? 1/2 ba tayo? 2/3 ba tayo? O 100% po? Ang bawat isa't isa po, alam natin kung saan po tayo. Kaya nga po, tumayo